eto pong si Mike Defensor, nagpapaawa na naman sa publiko. Kasi sabi po dito sa ABS-CBN, lahat kami may kaso na. Mike Defensor said he cannot further comment as advice by his lawyer on the recent NBI raid at the KTV Club in Pasig, mga kababayan, supposedly owned by his wife and son over human trafficking allegation, mga kababayan. So ito, i-play po natin. Alam ko, excited kayong lahat na mag-react ako doon sa nangyaring raid ng NBI. Yes. Actually, si Mr. Flores, I was here last Wednesday. Tuesday ba? Friday? Friday. Yes. I was here Friday. Nag-brunch kami. Oo, kasi pala nagkaroon kami ng miscommunication. Yes. There was supposed to be a forum like this at hindi natuloy. So sabi niya, pumunta ka ng Wednesday. Sabi ko, sayang, Mr. Flores, meron pa naman akong ipapalabas. Sabi niya, please, huwag mo naman ilabas. Ilabas mo na lang when we have this today. When we guest you. Ay, biruin nyo, doon sa impeachment ni Sara, 53 na lang yung kailangan na boto. Pag nakakuha ng 53 mga kababayan na boto, automatic, kumpleto na yung 1/3 ng Kamara. Pag kumpleto na yung 1/3, automatic impeach etong si Sara Duterte. As one of our speakers for the Pandesal Forum. Yun nung nangyari dito sa raid na nangyari sa amin. Yan. Actually, I apologize but I cannot react. Kasi po ito yung advice, hindi ko naman to kaso eh. Ito yung advice nung abogado ng aking asawa. If it was just me, wala akong problema. I would have reacted. No? Less that I'd be subjudice kung meron ng court case. But basically, siguro ang message ko na lang dito sa nangyari, alam niyo ho, isa ako sa mga staunch oppositionist. During the time of Ramos, while I was part of the majority, and became one of the members of the minority. Na kung saan, opposition po ako. Ako ang isa sa mga naging complainant ni Pangulong Erap Estrada. But all of that is in the realm of politics, not politika. Parang sinasabi niya, mga kababayan, nung mga panahon na kinontra niya etong sina dating Pangulong Estrada, hindi siya ginigipit ng ganyan. At yung pinag-uusapan lang ng mga panahon na yon ay usaping pampolitika, hindi personal. So ang gusto niyang ipahiwatig dito, mga kababayan, na masyado siyang pinepersonal, ginigipit ng ating pamahalaan. Porket siya ay oposisyon o kumukontra daw kuno sa ating pamahalaan. Anyway, tuloy pa natin. Wala kang makikita ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno, itinututok sa isang tao, ginagamit ang mga kawani ng armadong serbisyo katulad ng NBI at police para maggapit ng tao. Kasama na dyan ang BIR, kasama na yung mga ahensya ng gobyerno. Kasi so parang ang sinasabi niya dito, ginigipit ng pamahalaan ni PBBM. Sila, gamit yung mga BIR, NBI, at yung ibang sangay ng ating pamahalaan. Yun yung gusto niyang ipahiwatig dyan. Mga kababayan, medyo maingat pa nga siya magsalita dyan eh. Ikaw ho yan. Ang masama ay kung ang isang tao gagamit ng armas, mag-uudyok na gumamit ng armas para patalsikin ang isang presidente o ang isang gobyerno. Ganun na nga nga ni. Ganun na nga ni ang sinasabi ng mga kaalyado ninyo. Diba? Magre-revolusyonaryo kayo para kuhanin ang ulo ng presidente. Ano yon? Anong tawag mo doon? Diba? Alam mo, kung may mga hawak nga lang kayong armas, sinaktan nyo na ang presidente. Diba, mga kababayan? Pero dahil nga hindi ninyo kaya ang presidente, dahil sinusuportahan na mga kababayan Pilipino po natin at nakatingin ng taong bayan sa kung ano yung ginagawa nyo, patalikod yung tinitira si PBBM, character assassination yung ginagawa ninyo. Hindi na yan matatawag na politika, mga kababayan. Yan ay pamimersonal na sa presidente. Buti nga di kayo pinapatulan ni PBBM eh. In fact, kahit now yung people power is not illegal. Calling for BBM's resignation is not illegal. Calling for people power, for all of us to be together, magsama-sama tayo, hindi po yan illegal. Nagkaroon na ng dalawang desisyon ang saligang batas tungkol dyan. Ang masama, pagka nga po sa isang demokratikong setup na nagsasalita ka lamang at nagbibigay ka ng iyong pananaw o opinion sa nangyayari sa inyong lipunan, at marahil nagsasalita ka ng hindi maganda sa ilang mga kawani ng gobyerno o liderato ng ating bansa at ginigipit yung mga tao yan. Kinakasuhan yung mga tao yan.
Yan po ang hindi maganda. Katunayan, sinabi ko nga sa kanila, alam niyo nung panahon ni ERA, bagamat ang isa po sa programa ng impeachment, matapos ang impeachment, ako ang una niyang kausap. Ako ang nag-ayos para ilipat siya sa veterans. Alam nyo mga kababayan, pananaw ko dito, buti nga kinasuhan sila eh. Diba, buti nga kinasuhan sila. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang pinupunteriya ni Digong ng mga panahon na yon, yung mga pobreng katulad natin. Hindi nga kinasuhan, ipinatumba naman. Diba mga kababayan, napakaswerte pa nila. Kasi habang itinutumba yung mga kababayan Pilipino po natin ng panahon ng Duterte administration, sila nagdinegosyo sila ng ganyan. Biruin nyo, nagsimula yung negosyo nila 2017 pa. Ibig sabihin, nung 2018, 2019, 2020, may prostitution na po palang nangyayari dyan sa KTV bar na yan at may lagusan na pinto papunta doon sa Blue Hotel. Nakakapagtaka dito, bakit hindi kayo nakita ni Digong? Ng administrasyon ni Digong. Bakit yung mga maliliit na kababayang Pilipino lang natin ang nakita ng kanyang administrasyon ng mga panahon na yon at kinaya-kaya niya? Diba napakaswerte nyo pa rin? Anyway, tuloy pa natin. Ako din ang nag-ayos para magkaroon siya ng hospital arrest. At that time, nag-uusap kami ni Pangulong ERA pagka meron siyang pangangailangan. Namatayan siya, kailangan niya lumabas, kailangan niya lumipat, may kailangan siyang puntahan, kailangan apurbahan po yun eh. And I was assisting. And during the last months of the term of President Gloria Macapagal Arroyo, ako po kasama ang ilang liderato sa simbahan ang nag-ayos ng kanyang absolute pardon. Oo. Kasi yan naman ay nasa larangan ng politika at bilang pagrespeto na dati siyang Pangulo ng ating bansa, bilang pagrespeto, hindi naman namin kailangan magdiinan. Hindi naman namin kailangan maggipitan ng isa't isa. Alatang problemado na si Mike Defensor, no? Alatang problemado siya, mga kababayan. Ngayon, sanay namin na... Kasi gusto niyo sigurong iparating dito sa administrasyon na, bagamat binabatikos ko kayo, wag niyo naman akong gipitin. Yun yung gusto niya mangyari dito. Titirahin niya lang ng titirahin ng administrasyon. Pero ang administrasyon dapat mag-ano na lang, bikit-balikat na lang mga kababayan. 'Di ba? Ano ba tamang term doon? Kipit-balikat ba? Pakitama na lamang po ko ha. Siguro ang gusto niya mangyari dito, pag narinig ng Malacanang na sinisiraan siya, pag narinig ng gobyerno na sinisiraan ng gobyerno, dapat ang gagawin lang ng gobyerno pasok dito, labas dito. Yun yung gusto niya mangyari. Dapat tahimik lang ang gobyerno habang sinisira niya. At wag siya dapat gantihan o gipitin, parang ganun yung gusto niya ipahiwatig. Ang problema, hindi nga pumapatol ang ating presidente. Wala nga silang naririnig na hindi magandang salita kay PBBM. Diba? Ano ba ginagawa ni PBBM ng ating presidente? Nagtatrabaho. Ginagampanan yung kanyang mandato na sinumpaang tungkulin sa mga kababayang Pilipino po natin. Yun ang ginagawa ni PBBM. Di po ba? At doon naman sa term na ginigipit sila, nagkataon lang na yung KTV bar, mga kababayan, ang isa sa talagang natutukan ng ating mga otoridad na may ginagawang hindi maganda dun sa loob. Diba, biruin nyo, 1 buwan na sinurveillance yung KTV bar na yon. Kaya kung titingnan po natin, isa lang ibig sabihin yan. Talagang may mga nagre-report sa kanila na may ginagawang hindi maganda doon po sa KTV bar na yon. Anyway, tuloy pa natin. Wilson, siguro lahat kami may kaso na eh. Kahapon lang nakatanggap ulit ako. 2 kaso na final ni former Secretary Anyo and former Senator Trillanes. 5 cases. Kaya kayo, pag nagla-live kayo sa akin ngayon, makakasama kayo sa mga final. Kasi yun lang ang kaso ko. Nag-live ako nung magsalita yung 18 Marines. So, ang aking mensahe... Wala, yung 18 Marines mo, booking na. Diba? Bistado na mga kababayan yung 18 Marines niya. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Alam niyo ho. Kinanta ng kasamahan. Ay, Defensor, bistado na yung 18 Marines mo. Kinanta ng kasamahan. Grabe pala mga kababayan, oh. 1 million offer. Diba? Biruin nyo yung iba mga kasamahan. Nung 18 Marines na nagpakilala, talagang inaalok na, bibigyan ng magandang trabaho, nasa 50 mil
yung sahod kada buwan. Kaso hindi daw po tinanggap dahil nga mas malaki daw ang ibinabayad ng mga kumupkop doon po sa 18 Marines. Milyones. Di po ba? Kahit sino talaga hihindian yung 50,000 per month at doon kakagat sa milyones mga kababayan na sahod. Nakita? Di ba? Anyway, tuloy pa natin. Ang mga tao nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigipit ng gobyerno. Lalo tigit ang kanilang pamilya. There are parameters in a fight. Kahit na saan gera, kahit na nga po sa totoong gera, may Geneva Protocol. Ang pamilya, ang pangkabuhayan, hindi sinasama ang mga taong hindi dapat isama. Ang dapat na awayan sa politika ay yung mali. And the government has all the resources. Iyakin pala to eh. Ang media outlets, meron siyang sariling government outlets, meron siyang writers, meron siyang mga manunulat, meron siyang social media, may pondo siya, in fact may mga trolls siya. Ang dali-dali nang i-overwhelm ang mga nagsasalita laban sa kanya. Pero siguro ang mahirap pag hindi na nila alam kung paano hintuin ang katotohanan. Kung hindi na nila alam, patahimikin yung mga sinasabi. Ang problema kasi mga kababayan, bistado na si Mike Defensor sa mga kasinungalingan po nila. Kasi nga mga kababayan, biruin nyo, may tumatawag kay NBI Director Melvin Matibag. Inamin mismo yan ni Attorney Melvin Matibag na may tumatawag sa kanya para ihinto na yung kaso dito po sa pamilya ni Mike Defensor. Diba? Ganun katindi mga kababayan, yung mga padrino nito pong si Mike Defensor. So ngayon ito, pakinggan po natin. Kasi nag-iiyak na naman. Ito pong si Mike Defensor, puro pa media na lang, pa-presko na lang ang ginagawa. So ngayon ito, sabi po dito sa Billionaire News Channel, Melvin Matibag inaming may mga tumatawag na para ipatigil ang kaso laban sa pamilya nito daw pong si Defensor. So ito, i-play po natin. Face the Inaareglo na ng palihim, kaso ang problema hindi nila kayang aregluhin. Ito pong si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Hindi nila maare-areglo. Kaya ngayon nag-iiyak si Mike Defensor sa media. music. Yan ang unsolicited advice ni NBI Director Melvin Matibag kay Mike Defensor. Git ni Matibag, walang pamamlitika sa kasong kanyang kinakaharap ngayon at ng kanyang asawa at anak ng dating kongresista. May mga tumatawag na raw kay NBI Director Attorney Melvin Matibag para ipatigil ang human trafficking case laban sa asawa at anak ni former Congressman Mike Defensor. Ibig sabihin may umaalbor na. Yan napakaliwanag oh. 'Di ba, may tumatawag na kay NBI Director Melvin Matibag at inaalbor na. Ito pong pamilya na kung saan ipatigil na yung kaso laban sa pamilya ni Mike Defensor. O gaano katindi niyan? Kung may tumawag po sa inyo, Direktor, titigil na daw si Mike, hindi na daw tayo babanatan. So, baka kailangang mawala yung kaso. Katunayan po, may mga tumatawag na, Ma'am Gurina. Meron na po. Pero sabi ko, he has to face the music. Sa on-point ng Billionaire News Channel, umalma rin si Matibag sa depensa ni Defensor na 2019 pa lang ay binitiwan na ng pamilya nito ang sinalakay na hotel sa Pasig City. Because yung pong nakuha nating dokumento sa Security Exchange Commission, lumalabas 2025 updated, same sets of officers at nagpa-function pa rin po. Ayon diba? pa kay Matibag, may Kasi parang sinasabi dito ni Mike Defensor, 2019 pa lang binitawan na nila yung pamamahala po doon sa Blue Hotel. Kaso nga lang ang problema, doon po sa dokumento ng Security and Exchange Commission, lumalabas po doon mga kababayan na 2025 ang nakasign, asawa po ni Mike Defensor. So ibig sabihin walang katotohanan na binitawan nila yung Blue Hotel noong 2019. Ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin po yung pamamahala ng asawa ni Mike Defensor mga kababayan hanggang 2025. Baka nga hanggang ngayon pa di po ba? mga testimonya na pumupunta mismo si Defensor sa naturang establishmento. Actually, yung kumakandidato po siya na mayor, doon niya ine-entertain yung mga leaders, mga kapitan niya, mga kagawad ng barangay. At nandun po si Judy Defensor.
Posible rin anya na itaas sa qualified human trafficking ang kaso. Grabe, Di ba po, bigat we are yan. now in a state of emergency. May krisis tayo. Nadeklara po yan. Nakalagay po sa batas during crisis, pandemic, and anything, the crime will be qualified. Muli ring pumalag si Matibag sa alegasyong pamumulitika lang ang nangyaring raid. Send a wrong signal to those criminals who wants to do criminal acts. Kasi kung ikaw pala gusto mong gumawa ng criminality, ang gagawin mo na rin lang, kakalabanin mo yung gobyerno openly. Tama. Tapos sabi mo, pinupolitika ako eh. Kaya ako inuhuli. Yan ang dahilan kung bakit patuloy na inuupakan mga kababayan ni Harry Roque ang pamahalaan. Kasi ang gusto niyang palabasin dito, ginigipit siya ng gobyerno kahit alam naman natin pare-parehas practically na dapat hinaharap niya na yung kaso niya. Kasi yung kaso naman po ni Harry Roque, hindi naman po gobyerno may gawa niyan. Yung sarili po niya ang may gawa niyan, kaya po siya nahaharap sa mga kasong yan mga kababayan na katulad ng qualified human trafficking, katulad ng tax evasion. Sino po bang gumawa niyan? Siyempre si Harry Roque. Kaya nahaharap siya sa ganyang klase ng mga kaso. At ngayon ginagamit niya yung mga pagbanat niya sa pamahalaan para palabasin na ginigipit siya. At ganyan din yung ginagawa ngayon ni Mike Defensor mga kababayan. Pinapalabas niya na ginigipit siya ng ating pamahalaan. Sa gitna naman ng agam-agam tungkol sa mga pinalaya sa raid, iginiit ni Matibag na patuloy ang kanilang case build-up. Handa rin daw siyang humarap sa posibleng investigasyon ng Senado. At saka yung sinasabi mga kababayan ni sinasabi ni Mike Defensor na ginigipit siya porket nagsalita siya kasama yung 18 dating miyembro ng Marines. Uulitin ko mga kababayan yung sinabi ko kanina ha. Wala na yung 18 dating miyembro ng Marines. Bistado na ang kasinungalingan. Bakit ko nasabing bistado na ang kasinungalingan? Napakaliwanag yung sinasabi dito. Sabi daw dito mga kababayan, basahin ko sa inyo ha. Ano yung sabi dito? Zaldico nasa 120 raw pala ang pinapasweldo niyang bodyguard noon. Ibig sabihin, 120 mga kababayan yung bodyguard nito pong si Zaldico. So ngayon, ano ba yung highlight dito mga kababayan? Ano ba yung pinaka-climax dito? Yung pagbubulgar kung magkano ang pera na inialok dito po sa 18 dating miyembro ng Marines na lumabas at naninira sa ating pamahalaan at dun sa ibang mga politiko. Nakalaban ng mga Duterte sa politika. Ano po, so ito, i-play po natin. Exaggerated daw ang statement ng nagpakilalang 18 ex-Marines. At saka ito, take note ha, yung nagsasalita po dito, hindi po galing yan sa pamahalaan, hindi galing yan sa mga tagalabas, yan po ay mismong tauhan ni Zaldico. Mga kababayan, at ang idinidepensa niya dito, si Zaldico. Ano po, so ito, i-play po natin. At bagmen umano ni resigned Congressman Zaldico. Kinumpirma rin ng nagpakilala niyang dating political consultant ang dapat sana'y paglitaw ng second batch ng grupo. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kuha ang larawang ito sa isang restaurant sa Asiana, Parañaque noong Marso 6. Meeting ito ni Mr. M na nagpakilalang dating political consultant ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang siyam na dating mga security consultant ni Ko. Nakiusap si Mr. M na baguhin ang boses para hindi makilala ng mga dating kasama dahil madalas siyang makausap noong aktibo pa ang kongresista sa Kamara. Nangyarian niya ang meeting ilang araw matapos lumantad ang 18 nagpakilalang dating Marines at umano'y bagman ni Ko. They reached out to some of our team members looking for jobs. And dahil nga kasamaan namin dati, sabi ko, sige kun tulungan ko sila magkaroon ng trabaho. Pero hindi anya nila kinagat ang alok na 200,000 pesos na advance payment para sa trabaho bilang VIP protection security. Dito anya binanggit ng siyam na dating security personnel na doon na lang sila sa kumupkop sa 18 dahil sa alok na hindi bababa sa 1 milyong piso. Sabi ni Mr. M, Diba mga kababayan? Pero inyo, inaalok na ng trabaho yung second batch ng dapat lalabas na mga kasamahan ng 18 nagpakilalang miyembro ng Marines, mga kababayan. Dapat may second batch pa yan. May lalabas pa na iba pa mga miyembro ng Marines, miyembro ng military, mga kababayan, na magpapatotoo dun sa mali-maletang pera. Kaso ang problema mga kababayan, di ba, inaalok na ni Mr. M ng trabaho itong mga ito at mag-a-advance ng 200,000. Kaso hindi po kinagat ng mga kasamahan ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines at mas ginusto nilang sumama
doon sa 18 dahil malaki nga ang bigayan mga kababayan, milyones ang bigayan. Anyway, tuloy pa natin. Na hindi niya idinidepensa si Zaldico pero exaggerated ang testimonya ng 18 Marines. Diba, may bistado? Kasi, like I said, yung 18, isa doon was not even security, was a driver of somebody else, not of Kong Saldi. And then the others were also assigned to other people who were not doing work for former Kong Saldi, but doing work for somebody else. Kasama ang unang 18 at ang siyam niyang nakausap noong Marso, aabutan niya sa humigit kumulang 120 ang bilang ng security personnel na pinapasahod noon ni Ko. Pero Grabe, no? may kanya-kanyang trabaho at naka-assign sa iba't ibang opisina at negosyo ng dating kongresista, maging sa kanyang mga miyembro ng pamilya at mga opisyal ng kanyang mga kumpanya. Kaya tamaan niya ang obserbasyon ni Senator Ping Lacson na hindi kakayanin ng ilang linggo lang kung bilyong-bilyong halaga ng pera ang i-deliver nila. At saka sa Diba? 120, hindi man everybody is active in every role kasi naka-compartmentalize sila for different roles eh. May mga kanya-kanya palang trabaho mga kababayan sa mga kumpanya nito pong si Zaldico. Pinado si Mr. M na napilitan siyang magsalita kaugnay ng meeting niya sa Siam matapos niyang makita ang isang post ni retired General Romeo Poquis na hindi tuloy ngayong Lunes ang kanilang aktibidad na inaasahan sanang paglalabas ng second batch ng mga dating security personnel ni Ko para pagtibayin ang mga naunang pahayag ng 18 ex-Marines. Ngayon mga kababayan, bakit nagsalita etong si Mr. M? Di ba sinasabi po dito nakipag-meeting siya dun sa Siam na second batch na lalabas nakasamahan ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ngayon ito yung dahilan kung bakit siya nagsalita. Pangamba niya kasi baka balik ta rin na siya ang nag-alok sa Siam na huwag magsalita. Di Pakiusap ba? niya sa mga dating katrabaho. They just stick to the truth. Aminin na nila kung sino nagbibigay ng pera sa kanila at magkano. Diba? Kasi di naman sila out of the goodness of their heart nagsasalita. Aminin na nila that they are being offered money to talk, to sign and sing and dance to whatever tune the founder is paying them. Umaasa si Mr. M Grabe, na mananaig no? din ang katotohanan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ayan napakatindi niyan mga kababayan. Di po ba kung iisipin ninyo, ilang beses na lang sinisiraan ng pamahalaan gamit yung mali-maletang pera, gamit yung testimonya nung nagpakilalang 18 dating miyembro ng Marines. Pero ang katotohanan pala dyan, ang laki pala ng bayad sa mga yan para umakting-acting mga kababayan na kunyari yun ang trabaho. Doon po kay Zaldico. Kakapal na mukha ng mga yan pinapakain sa kanilang pamilya galing sa diba, galing sa hindi maganda. Tapos nag-iimbento pa ng kwento at kung ano-ano. Kaya nga mga kababayan, nung lumabas po yung sinasabing mga nakita daw, di umano nga kung totoo man etong balitang ito, na may mga nakita daw doon sa na-raid na ng mga mali-maleta, sabi ko kung may katotohanan yun, di parang inilaglag na ni Defensor yung kanyang sarili at yun yung ginamit nilang props para picturean yung mga mali-maleta at palabasin na yun yung dinideliver doon sa mga politiko. Kasi kung iisipin nyo talaga mga kababayan mabuti, halata naman talaga na yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, planted talaga yan. At yung sinasabing susunod na second batch, malaking opera sa mga yon, kaya lalabas din at magsasalita. Pero mahirap na po kasing paniwalaan yan, lalo na at pumutok po itong usapin na ito, na kung saan nga mga kababayan, mismong inamin na milyones yung ibinabayad sa mga miyembro ng Marines na ito, mga dating miyembro ng Marines. Natauhan daw ni Zaldico. Ngayon mga kababayan, nanabok yung sa publiko, kayo, sa inyong palagay, ano po ang komento ninyo at masasabi ninyo hingil po sa usapin na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo hingil po dito sa pagbubulgar ni Mr. M dito po sa mga tauhan daw ni Zaldico. Nakabilang yung 18 nagpakilalang na dating miyembro ng Marines mga kababayan at yung susunod na second batch na kung saan bistado pala kaya pala lumalabas-labas kasi malaki ang bayad. Ano po mga kababayan? Anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan.